Ako si Caslauto, isang peace worker mula sa Camp Abubakar, Barira, Maguindanao. Ang Barira, dyan makikita yung biggest camp of the Moro Islamic Liberation Front. No? Noong panahon pa, 1970s, 80s, isa na yung battle area ang munisipyo ng Barira. Diyan makikita yung natawag nating Camp Abubakar kung saan pinulbos noong nakaraang 2000 to 2002. My family was a former combatant. From Black Shirt, yung aking ama ay active ng member. Naging MNLF din hanggang sa MILF. Hindi lang siya, pati mga lolo ko. Actually, my mother and father, nagkita sila dahil lang dyan kasi mas mataas na yung father ko during that time. Parang sir niya. Nung magkaisip ako, I dream to be magaling na combatant. Ako mismo, personally, nahubog yung pag-isip ko na dapat this is the way na mai-address yung mga issue namin sa baba to fight the government. Actually, sa bahay, pag maraming baril, bagsakan, marami kang makikita sa bahay na so, I tried to carry gun. Hawak ng gun, yun. But in the mismo sa batang, hindi pa ako pero may parents. So nung kasagsagan ng gera, nung mapasok na yung Camp Abubakar, mismo yung the biggest camp, natutulog kami yan sa mga foxhole. Doon kami matulog yan kasi continuous yung mga bomb. Kahit gabi yan, parang musika ng pandinig namin sa mga bomb na yan. Nung mapasok na yung mismong camp, napilitan kaming lisanin yung lugar. Lumipat kami sa evacuation center sa Parang kasi yung father ko nakikipaglaban pa. Habang palipat kami from Barira to evacuation center, tuloy-tuloy yung kumbaga nag-survive kami makapunta lang sa evacuation center kasi may hirap na trap yung dalawang daan papasok sa Barira. Mahirap mabuhay sa isang evacuation center. Pag naalala ko, masakit sa part ko kasi siksikan sa loob ng kwarto, napakainit, no? Yun, karamihan pag walang dumarating na mga relief goods, yan, mas inuna yung mga bata. Minsan kami, yung malalaki hindi na kumakain, hintayin na lang na may dumating dyan, kaya maraming namamatay. Halimbawa ngayon umaga, marinig mo na may namatay sa ganitong kwarto, ganitong yung pinsan ko namatay sa karanasan ko na yun sa evacuation center. Doon ako namulat. Ang kahirapan na to, ang gera na to, hindi matatapos sa pamamagitan ng baril. Na-break yung dream ko to be a combatant. Pumasok yung iba't ibang organisasyon, inorganize ang community, then tinuruan. Dahil din doon naging active youth leader. I organized the youth of our barangay, inorganize ko. Tapos nagkandak kami ng iba't ibang activities that promote peace. May mga sports for peace, may mga trees for peace, mga ganon, no? So at least nakaka-contribute sa kapayapaan. So dahil doon, sabi ko sa parents ko, ito yung ibang paraan nasa mapayapang pamamaraan. I convinced them. Akong nagkumbinsi sa kanila. Yan, sabi ko sa kanya, kay mother, na bakit tayo patuloy na nakikipaglaban? Oo, nandyan yung prinsipyo natin bilang bangsa Moro. Hindi maalis sa atin. But may paglalaban naman natin yan in a peaceful way. Hindi sa pamamagitan ng baril. So dahil doon, naging active yung mother ko sa women's na active siya sa mga peace building activities hanggang sa naging woman leaders na rin siya. Sa mga anak na rin ng naging katulad ko na mga combatant. Actually, they can convince their
Pero hindi naman sa paraan ng tatalikuran kung anong ipinaglalaban. There's still a hope. The past, yung nakaraan, itong mga nakaraan, napaka-negative yung image ng Mindanao. It is the time for us na mga youth to change the image of Mindanao from negative to positive by means of maging active. Yung active tayo to participate sa mga peace building initiative. Kumbaga, wag lang tayong manahimik. Wag lang tayong magbingi-bingihan, kundi makisali tayo sa mga gawain na makakakontribute doon sa pagpapanday ng kapayapaan.